Alleluia, 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 Alleluia. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo ililitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako'y makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, mga kapanalig, once again, Happy New Year! Parang wala akong kausap, dami-dami kong nakikita. Happy New Year! Happy Three Kings! Ayan, pag bumati po, magbibigay po ng regalo. Huling hirit na po ito sa Christmas, no? Huling araw ng pagbibigayan ng handog o regalo. Pero sana hindi ito yung huli, no? Sana nga, sabi nga sa kanta, ay araw-araw ay Pasko lagi, no? Kaya maghahandog, magbibigay ng regalo sa ating kapwa. Kaya yung mga ninong at ninang dyan, please, wag po kayong magtago sa inyong mga inaanak. Mga inaanak, since ito ay live stream, no, tayo nasa ngayon, no, nasa social media, nandito po ang mga ninong at ninang ninyo nagsisimba. Puntahan niyo po kaagad dito pagkatapos ng misa. Anyway, kumusta po ang inyong New Year? Sagot, okay naman. Tumingalabo kayo ng bagong taon sa kalangitan? Nag-fireworks po ba kayo? Yes. Sagot naman kayo para namang sino gumastos dito ng 50,000 sa fireworks?
Ay wala, siyempre. Sige. Mahal masyado yon, no? Sige. Nakikitingin na lang po tayo kapag hindi natin kaya, no? Pero may mga ganon. Pero at least nakikita natin na may mga kapwa tayo, kapitbahay tayo na ganon at pinasisiyanan ang ating bagong taon, no? Alam po ninyo na maliban po sa New Year, ang mga fireworks ay hindi lamang to ay sa tuwing may mga ganong okasyon. Pero ang pagtingala po natin sa langit ay hindi lang po tuwing New Year din, no? Bagkos pwede rin natin itong gawin sa ordinary times, no? Mas lalo na kapag ang gabi ay malalim at gayon din madilim at nakikita natin lamang ay ang mga stars, mga bituin, no? Mga tala sa kalangitan. Sa tuwing po kami ay matatapos ang aming hapunan, no? Ang pamilya po namin, since ang father ko ay wala na po, patay na, ang mother at ang kuya ko ay palagi po kaming lumalabas sa may balkonahe namin sa Baluster at gayon din nagkukwentuhan at habang nagkukwentuhan ay ako po ay nakatingala sa langit, no? Kasi hindi ako masyadong makasabat sa usapan ng aking kuya at saka ng aking nanay dahil ang edad ko sa aking kuya ay medyo malayong agwat po namin. 8 years po, no? So yun. Pag sinabi kasing pagbata, di ba, hindi natin pinasasabat sa usapang matanda, no? So yun po. So doon po ay ang kuya ko, habang nag-uusap sila ng mother ko naman, tinuturuan niya ako, no? So yan, bunso, yan yung Orion, no? Yan yung Big Dipper, yan yung Little Dipper, no? Kapag So at age of 8, no, grade 3, ay alam ko na po yung mga ganong klaseng bagay about sa bituin, no? So kaya nga sana mga magulang din po natin ay pwede natin gawin yun, no? Libangan yung pagtuturo din sa mga anak din natin. And gayon din po, nung ako po ay na-assign sa Mindanao, sa pinakatahimik na lugar sa Pilipinas, sa Agusan del Sur, kung saan lang ay sumasabog ang mga granada, mga ganon, sinasalo lang po namin ng mga granada, ay minsan ay nagbiyahe po ako mula Davao, pabalik ng Agusan del Sur. At gayon din po ay 5 oras po ang biyahe po na ito. Pinili ko pong sumakay sa likod ng pick-up, hindi po doon sa loob. At doon sa likod ng pick-up, kahit bawal po kasi sa Davao, no, na may nakasakay sa likod ng pick-up, naglatag po ako doon ng comforter at sa 5 oras na yon ay nakatingala po lang po ako kasama po ng aking best friend doon sa pick-up, no? At tinitignan namin kung gaano kaganda ang kalangitan during that time, no? Kahit madilim, kahit medyo parang delikado, pero maganda ang tanawin during that time. At hindi namin inaalintana na kami ay nagkakaroon na halos ng stiff neck, no, during that time, no. Pero napakaganda ang aming nasilayan, no. Mas maganda pa doon sa Aurora Borealis, no, ng Iceland. Iceland, di ba? At saka Norway, di ba? So yun yan. So yun yun. So tayo rin naman po, gayon din sa ating pinag-uusapan natin ngayon, ang dahilan kung bakit po tayo may mga kinikilalang bituin or stars, no? At somehow sa kapwa natin, no, sa tao, ibig sabihin ito ay sa industriya po ng showbiz, no? Meron po tayong mga kinikilala patungkol po dito. Dahil po sa kanilang mga kakayahan, because of their talents, mapa-arte man o doon sa kanilang pagkanta o at iba't iba pang talento or skills na meron sa kanila. Sige nga po, sa mga stars, sa mga binansagan ng mga stars na ito, dito natin malalaman kung ano na po yung edad ninyo, no? So, kilalanin nga natin yung mga bituin at ngayon din mga artista na may mga bansag or label sa pamamagitan ng mga stars, no? Sige, simulan po natin sa una. Sino po yung kinikilalang megastar? Sagot. Ayan, ayaw nyo kasi malaman yung mga edad ninyo eh. Okay, Sharon Cuneta, yung mga magagaling magbabalot ng ulam dito sa mga handaan, di ba? Ayun yun. Di ba yun dahil nga sa kay Sherry Hill at saka kay Sharon, no? So megastar ang bansag po sa kanya. Ikalawa, sino po ang tinaguriang superstar? Ayan, matatanda na po talaga kayo. Sumagot kayo eh. Pangatlo, Diamond Star. Maricel Soriano, yan, Taray Queen ang sabi nga nila, no? Kasi ang alam ko lang po, ang mga naabutan ko lang po, Maha Salvador, Coco Mardin, Ruru Madrid, ganun lang po, no? Pasensya po, no? Kaya hindi ko po kilala tong mga to. At lastly, pang-apat, sino po ang tinaguriang Star for All Seasons? Ayan, Vilma Santos. Di ba yung mga nagsasabunutan dito minsan ng mga Vilmanians at saka mga
Noranians, no? So yan. Higit po diyan sa pangalan na nating nabanggit, no, mga stars, lahat po tayo siguro ay sasang-ayon na wala at gayon din maski sino man ang kilala nating star talaga ng buhay natin bilang Kristiyano, bilang Katoliko, ang makalalamang o makahigit sa original at walang kapantay doon sa nabanggit nating apat. At gayon din, ito lamang ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi doon, 'di ba, sa isang Christmas Station ID dati na nagsarang channel, no, ay ikaw ang star ng buhay ko. Amen ba? Uy, amen. Parang wala talaga akong kausap pag dito. Nakakalungkot talaga dito sa katedral. Kababalik ko nga lang hindi pa sumasagot no? So yan. Gayon din po mga kapatid, mga kapanalig, sa linggong ito, this Sunday, ang ating ipinagdiriwang po ay ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon. O kung sa madaling salita, tinatawag po natin tong Epiphany in English. And at the same time, Epipanya naman sa Tagalog. Sino po may pangalan dito ng Epifania? Epifanio? Taas ang kamay. Wala. May pangregalo pa naman ako. Sige, wala na. Hindi ko na ibibigay, no? Kanina pa ako nagtatanong. At the same time, ito ay hango sa salitang Griego na Epifania na nangangahulugang manifestation or pagpapakita o pagbisita sa mundo kung hindi lamang ng isang ordinaryong tao bagkos ng Diyos or ng deity. Kung kaya naman, imbes na Epiphany, ang salitang ginamit po ng ating mga kapatid sa Orthodox and the Eastern Rite churches ay theophany. Theo means God. Phany, hindi nakakatawa ang ibig sabihin ng phany, ibig sabihin manifestation. So, ang Diyos ay nagpakita, no? So, mas kilala po natin ngayon, kahapon actually, sa ating kapitbahay na simbahan ng Dambana ng Three Kings or Three Wise Men or somehow, Three Kings Day, no? Dahilan po sa pagdalaw po ng wise men o ng tatlong pantas na ito sa sanggol na si Jesus. So upang matulungan po tayo sa pagnilili natin, sa pagdiriwang po ngayon, gamitin po natin yung nabanggit nating mga stars, no? From megastar, superstar, diamond star, and star for all seasons, pero hindi para doon sa mga artista na yon. Bagkos para makilala pa natin kung sino nga ba si Jesus at bakit natin ipinagdiriwang itong Epiphania or manifestation ng ating Panginoong Jesus sa sangkatauhan. The first one, megastar. Kung kukumparahin po natin sa mga ebanghelyo na isinulat po ni San Marcos, Lucas at Juan, tanging po sa ebanghelyo po lang na sa San Mateo na nabasa natin kanina, ang salaysay po patungkol sa pagbisita ng pantas sa sanggol na si Jesus. Hindi po ito nakasaad sa ilang ebanghelyo at yun din po ay exclusive lang po ito kay San Mateo. Bagkos at gayon din, hindi natin alam kung ilan po talagang pantas. They're not only 3, pero there are representation. Parang apostoles, di ba? They're not actually 12 lamang, pero there are representation of the places, no, lugar sa Israel, no. So yan. Pero ang mahihinuha po natin ay nagmula po sila from the Far East, sa silangan. Yung isa ay Arabia, yung isa ay Ethiopia, yung isa ay sa Egypt, no? Kaya yung dagat o yung river na binanggit kanina sa unang pagbasa, yung Euphrates, yun po yung pinagdadaluyan ng ilog na yun na magkakakabit doon sa mga bansang nabanggit ko kanina. Kaya nga, ang mga pantas na ito ay maalam naman sa pagbasa sa bituin, no? Kaya nga sabi ko nga kanina, sana sa mga magulang habang kayo ay may free time, yun po sana ang libangan natin. Yung maturuan yung mga kabataan, mga anak natin, at least yung mga ganon, no? Yung may saysay patungkol, at least sa agham or somehow in mathematics also. So dahil sa talang kanilang nasilayan ng mga pantas, naunawaan ng mga pantas na ito na isang hari, isang king ang isinilang. Importante, napakahalaga, sikat, ika nga nila. Bukod pa rito, nakilala nilang ang sinyalis na iyon ay hindi lamang po nagpapabatid ng pagpapanganak ng isang hari. Ngunit naguudyok pa sa kanila na talagang puntahan nila
personally ang kinaroroonan nito. Parang si Inang Maria, remember, nang siya ay naglihi at yun din, nalaman niyang buntis na si Elizabeth for 6 months, agad-agad niyang pinuntahan to at binahagi yung pagpapala kay Elizabeth. The same thing with us. Kung tayo ay nais natin ng totoong impormasyon, ay pumunta din tayo kaagad. No? Huwag tayong makinig sa haka-haka o sa chismis lamang. No? Sa unang puntong ito po, suriin po natin kung katulad tayo ng mga pantas na marunong tayong makinig, magmasid, at gayon din ay tayo ay mag-obserba sa ating paligid, sa ating kapaligiran, sa kalikasan especially. Nasusulat sa ating unang pagbasa kanina sa propeta Isaías na sabi, tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang sunod-sunod po ng mga kalamidad at gayon din patuloy na pagtaas ng pagkakasakit, no, at gayon din sakuna ay hindi po to dapat isawalang bahala. Ang mga pangyayari sa ating paligid sapagkat maaari pong may pinahihiwatig po ito, may sinyales ang mga ito. Kaya tanungin po natin ang ating sarili, marunong ba tayong makinig? Marunong ba tayong magmasid, especially sa ating kalikasan, sa ating kapaligiran? Ikalawa, parang isang superstar ang ating Panginoong Jesus. At gayon din, naging matunog sa buong Jerusalem ang pagsilang niyang ito sa isang hari na siya namang ikinabahala at ikinaligalig ni Herodes, no? Because ay naging threat si Jesus sa kanya. Sino po dito yung mga panganay na anak? Raise your hands. Ayan, ang dami. Patayin. Opo, papatayin po, or actually pinatay po sa time ni Jesus ang lahat ng mga panganay na lalaki, no? At gayon din po, 2 years below during that time because it will be a threat doon sa trono ni Herodes bilang Herod, no? At gayon din po, ay kaya po tayo nagdiriwang o ginugunita natin ang mga niños inocentes during December 28. Kaya magpasalamat tayo na nabuhay ang tagapagligtas, ang Mesiyas, dahil sa mga dugo ng mga inosente na ito, no? Pagpapaalala sa atin na sana ay dapat tayo ay yung ating pananampalataya, silang mga bata pa lamang ay sila ay nanalig na sa ating Panginoong may kapal. So ganun din po, ang ginawa naman ni Jesus ay ng Herodes pala dito, may tagpo sila dito ng pantas, di ba? At saka ng Herodes. Pero dito sana ay isang panawagan para din sa atin na hindi sana malihis ang ating landas, no? Ang kay Herodes, ang nangyari dito ay winelcome ni Herodes, pero may tangka doon para nga sa pagpatay kay Jesus sa ating Mesiyas. Ngunit hindi nga alam ng mga hangarin ni Herodes ng mga pantas ang patungkol nga dito. Ang karanasan po ng mga pantas sa ikalawang puntong ito ay nagtuturo po sa atin na huwag hayaang malihis ang ating paningin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga nag-e-exercise tayo, sinasanay tayo ng simbang gabi, di ba? Na ang ating pagmimisa, pag-a-attend ng simba, ay hindi lamang para sa ating matupad ang ating mga hinihiling. Bagkos ay masunod natin yung kalooban ng Diyos. Masunod naman yung plano ng Diyos para sa atin. Kaya nga sana ay may natutunan tayo doon sa siyam na simbang gabi o Misas de Aguinaldo natin. Yung paghahandog natin ng ating sarili sa ating Panginoong Diyos. No? At naway, in the holiday obligations natin sa pagsisimba, ay dapat na natin, likas na natin itong ginagawa. Wala nang sapilitan, hindi na napipilitan ang ating pagpunta para pagsamba. No? Kaya gayon na lang din po na sana hindi po malihis ang pagtingin natin sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat hindi po lahat ng kumikinang ay ginto, no? At gayon din, bagamat kaakit-akit ang isang palasyo, hindi pala ito ang plano ng Diyos para sa atin. Hindi po lahat ng taong ngumingiti sa atin, nginingitian tayo, ay maganda ang hangarin para sa atin. Minsan nga dyan, kapag kaharap mo, okay kayo, no? Ngumingiti. Pero pag talikod mo, may saksak ka na pala sa likod, no? Yan yung mga taong traidor. Kaya pili-pili din ng mga tao na talagang kaibigan mo. Kaya ang tanong din sa atin, marunong ba tayong magsuri
marunong ba tayong pumili ng ating mga kaibigan sa buhay? Ikatlo, higit pa sa diamond star ang ating Panginoong Jesus. Hindi diamante, ngunit ginto, kamanyang at mira ang mga inihandog ng pantas sa Kanya. Tatlong mga handog na sumasagisag po sa pagiging hari, pari at pagiging tagapagligtas natin. No? Ang mga handog na ito ay inialay ng mga pantas sapagkat nakilala nila ang pagka-Diyos ni Jesus. Kung kaya't sila'y nagpatira pa at gayon din sumamba sa Kanya. Kaya sa ikatlong puntong ito, tanungin din po natin ang ating sarili. Ano yung maaring maihandog ko kay Jesus at ano ang sinasabi ng mga handog, mga regalo na ito patungkol sa akin? Wala nang mas iinam pa na regalo o handog kaysa matuwid na pamumuhay, dalisay ang puso at ang mga kamay na handang gawin ang kalooban ng Diyos. Ang buhay ba natin ay isang epifania o isang pagpapakita na buhay ang Diyos sa atin? At ang ikapat, ang huli na punto, hindi lamang po ang ating Panginoong Jesus ay star for all seasons, bagkus siya rin po ay star for all peoples. Nasusulat po sa ating ikalawang pagbasa sa sulat po ni San Pablo ay ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Makasalanan man o sumusunod kay Jesus sa ating Panginoong Diyos, mayaman man o mahirap, lalaki man o babae, lahat po ay pinagpala, binigyan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. No? At lahat ang gawain ni Jesus ay para sa lahat. That's why we are called Catholic. No? Catholic means universal. Ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Hindi para sa mga itinatangi lamang o doon sa mga pinipili lamang ng Diyos. Ang pagparito po ng ating Panginoong Jesus ay hindi para lamang sa iilan, bagkos para sa lahat. Ito ang diwa ng pagdiriwang ng ating Epifania. Kaya sa huling puntong ito, suriin natin ang ating pakikitungo sa ating kapwa. No? Na tayo ba ay pinipili ba natin ang ating mga magiging kaibigan at gayon din mas lalo na ang ating mga tinutulungan, pinaglilingkuran, no? Mas lalo na sa mga lingkod simbahan natin. Kapag si ganitong pare, doon lang ba ako magsaserve, yung mga ganon. At gayon din sa ating mga sa hanap buhay at gayon din sa ating pamilya, ay doon lamang tayo lumalapit sa mga mahal ko o minamahal ko. No? Kaya dapat tanungin din natin ang ating sarili. Pinipili lang ba natin ang mga madaling mahalin at isinasantabi natin ang mga tila mas nangangailangan pa ng pagmamahal at pagliligtas ng ating Panginoon Diyos? Kaya mga kapatid, mga kapanalig, hingin natin ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos na maging tulad tayo ng isang tala, ng isang bituin, ng isang star na magampanan natin ang ating tungkulin na mailapit po natin ang ating mga kapatid kay Jesus at hindi papalapit po sa ating sarili lamang katulad ng ginawa ni Herodes, naging gahaman at gayon din po ay naging maramot sa lahat ng bagay. Sapagkat malinaw na malinaw po na sa atin ang tunay na bituin, ang totoong megastar, ang totoong diamond star, superstar at a star for all seasons, ang siyang dapat nating tingaliin nating lahat. Ay walang iba kundi ang siyang isinilang sa isang hamak na sabsaban, ang siyang naparito hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat. Yan po si Jesus at si Jesus lamang ang ating susundan ng tala para sa buhay natin at gayon din sa paglalakbay natin sa kaharian ng Diyos. Amen.